Hello guys, so ngayon gagawa tayo ng laro sa Python gamit ang Pygame. So ang tawag ko sa larong ito ay Traffic Crash, and tungkol to sa mga kotse or mga car game. So gawin na natin. Tayo dito mga images na gagamitin natin para mamaya, kasi ito yung mga example ng mga image. So magagamit natin yung mamaya para sa pag-create ng character ng laro, and then mga effect na something na ganun. And then yung mga kailangan nating import, especially yung mga magagamit natin mamaya, Pygame, random. So na-install na natin siya, so para hindi sayang sa oras. So first step na kailangan natin gawin is i-type mo si import Pygame. So si Pygame yung pinaka magiging Windows niya. So siya yung paggagawa natin ng laro. Then tawagin natin si from Pygame pygame.locals import natin all. So meaning netong asterisk is all. So para saan nga ba siya ginagamit? So magagamit natin siya so para makontrol natin si yung laro. So example, magagamit natin yung key up, key left, key right, key down, so mga ganun. So depende na lang kung saan natin siya gagamitin. Then import natin si random. Import random. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung saan natin siya gagamitin. So ngayon tatawagin natin si Pygame .init. So ang ibig sabihin nitong init is initialize. So i-initialize natin si Pygame. And then so lagyan natin ng comment dito. Magki-create tayo ng tawagin na lang natin Windows. So ito yung pinaka magiging itsura ng screen natin pag naran natin yung laro. So yung width natin yung width natin is, so nag-declare ako ng variable na width, and then declare tayo ng value na 500. So ang magiging itsura niya is parang basta may 500 siyang sukat dito, yung kung gaano siya katama, and then kung may width, lagyan natin siya ng height. So height, variable lang po yung height, so kahit anong pangalan natin dyan, pero para mas alam natin, so 500 din to. So same sila ng sukat ng width niya. And then lagay tayo ng screen size. Ito is variable lang din to. So ulitin ko guys, naglagay tayo ng, inaayos lang natin yung yung variable para hindi tayo mahirapan mamaya. So yung screen size natin is ilalagay natin yung sukat ni width tsaka ni height. So ganyan kalaki yung sukat niya. So 500 sa width, 500 sa height. And then lagay natin si screen. So ito Pygame .display .set mode screen size. So ayan. So yung dineclare natin dito is siya yung magiging itsura ng screen. Siya yung i-display na screen. So ito siya. So yung itsura ng screen natin is ito nga, kagaya nito. Yung value nito, siya yung magiging ganun kalaking screen niya. And then gawa tayo dito ng Pygame display set caption. Pygame. So ito naman is kung ano yung magiging itsura nung natin, nung pinakang title ng laro. So mamaya pag naran natin siya, makikita nyo siya dito sa medyo ibabaw nung pinakang screen natin. So create tayo ng gagamitin natin, colors naman siya. So again guys, hindi pa natin siya tinatawag, so hindi pa natin siya mararami. So dito tawag sa kanya is hex code. So lalagyan natin kung anong kulay ni gray. So ito
100, 100. So, yun yung kulay ni gray. And then, hindi ka pwedeng basta-basta mag-random dyan ng kulay. So, hindi siya magiging eksakto na gray. Halimbawa, binago mo to, ginawa mo tong 10. So, ang mangyayari niyan, hindi na gray yung kulay niya. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya gumagana. So, ito naman is, lagay tayo ng value. So, ito is kulay green. So, ang hex code ni green is 76, 208, then 56. So, ayan. Lalagay lang tayo ng mga value ng mga kulay. So, try natin isa. Again guys, yung mga nilalagay ko dyan pangalan ng kulay is eto, mga variable lang yan. So, kahit anong pangalan nyo dyan. So, kaya ko lang pinangalanan ng kung anong kulay yan para mas alam natin yung, halimbawa, nilagyan ko to ng basta ganito. Hindi natin malalaman na gray siya. So, tsaka mahirapan tayong tawagin siya. So, kasi nga, parang random letter lang din. So, mas madadali ang kung ano na mismo yung tatawagin mo. Kung anong uri ba ng variable mo. So, kagaya nito, white is, ang value niya is 255. Right, yun. And then, yellow. So, ayan, tapos na tayo mag-declare ng kulay. So, ang gagawin natin is pinakang game settings niya. So, game settings. So, dito natin i-declare yung natin, tawag dito. Dito tayo mag-declare ng yung pinakang settings niya, kung paano gagana yung laro. So, ito is, gumamit tayo ng boolean. Naglagay tayo ng variables na game over equals false. And then, magsiset tayo ng speed na equals 2. And then, score is equals to 0. So, yan, magagamit natin siya mamaya. And then, game loop. Tawagin natin siyang game loop. And then, dito tayo so, de-declare tayo ng clock equals pygame dot time dot clock. So, wait lang guys, magagamit natin. Mamaya ko siya papaliwanag. So, mas madali siya ipaliwanag once na i-run na natin siya. Once na isulat na muna natin siya. So, dito, while running, so, nakita nyo yung value dito na running, naka-true siya. So, ibig sabihin, while true, habang true siya, so, clock, that, tick. So, parang, meron si Pygame kasi, meron siyang, sakop niya yung etong si clock. And then, habang nagra-run daw, or habang true, yung value na running, magana siya. Gumagana yung oras niya. And then, declare natin si FPS. So, eto. Kita nyo yung ginawa dito, 120. So, eto kung gaano kabilis yung pagtakbo ng oras. Pero magagamit natin siya mamaya sa mas specific pa. So, gamit tayo ng loop dito. So, ng tama ko. Sorry, nabili ko na dito. Yung pygame that event that get.
So, ito. So, gumamit tayo dito ng loop. So, if event that type equals quit. So, ibig sabihin, pag naran natin siya or pag si event type ay equals siya quit, titigil daw yung yung value nito ng boolean natin is magiging false. So, kung true siya kanina, magiging false siya pag nag-quit na. Or pag naran kasi natin ito mamaya, may lalabas na X. So, may pamilyan siya na X. So, iraran natin para mas malaman nyo. So, eto siya guys. So, may X na button dito. So, once ni-click natin siya, ang value nito nun is quit na agad. So, mapapalitan yung value na running, magiging false siya. So, dito, papasok tayo dito na pygame.quit. So, mag-quit na si pygame. So, again guys, ito si pygame. And then, yung value niya is 500. Ito, width niya is 500. And then, yung height niya is 500. So, para mas maniwala kayo, baguhin natin yung height. So, gawin natin 100. So, ayan. Ang liit niya, diba? So, napakaliit niya. So, para mas maniwala, gawin natin itong 5,000. Ito lang. Nagloloko yung mouse ko. Ayan, ang haba niya naman masyado. So, kasi nga, masyadong mahaba yung 5,000. So, ayan, binalik na natin yung ano. So, ayan yung magiging tsura niya. So, dito naman is, lalagyan natin siya ng sorry sa background guys, marami sa kalsada. So, dito, lalagyan natin ng background na damo. So, kung ganito siya kanina, ganito siya, gagawin natin siyang kulay green. So, lagyan natin ng screen. That green. Tapos, lagay natin yung nilagay natin kanina, dineclare natin. So, ito, green na siya. Ganun ba kasi? And then, mag-create tayo ng kalsada. So, before that, kailangan natin mag-declare ng mga gagamitin din natin. So, mamaya ko siya ipapaliwanag kung para saan itong de-declare natin. Tatawagin ko siyang marker size. And then, meron tayo dito ng variable. Ano bang pwede yung pangalan? Marker, screen, so, ay, sorry, hindi nakita. So, magagamit natin siya mamaya sa pinakang gilid ng kalsada. So, mamaya ko siya ipapaliwanag kung saan siya mismo. Mahirap kasi paliwanag hanggat wala kayong makikita na paano makikita yung visual. So, kasing kasing 50 yung height niya, and then yung 10 is yung kung gano'n siya kataba. And then, lalagyan natin dito ng another pangalan. Lagay natin row and edge markers. So, dito, i-create natin yung row. So, dito, road equals so mamaya ka paliwanag guys So, ayan guys. So, sa makikita nyo, meron tayo ditong screen. Ito yung, tapos, ito yung pinakang road na. Ito yung pinakang ginawa natin kalsada. So, dito, yung dineclare natin kulay dito na may hex code na kulay gray. So, tinawag natin siya. Tapos, yung dineclare natin road,
So, ito ulit lang. So, yun nyo, kung ginawa natin itong 10, ayan. Yan is kung saan natin po position. Kasi, lagi, lahat ng item or lahat ng nilalagay natin is magsisimula siya sa kaliwa. So, gaya nito, nasa kaliwa siya. So, nilagyan natin siya ng 100 para gumit na siya. So, ganito. And then, itong 0 is, tingnan mo kung nangyayari pag may 0. Ay, pag ginawa natin 100 sa 0, is, ayan, yung kung anong position niya sa pinakang taas. Kung gaano kataas ba yung ano natin. So, ginawa natin siyang 50. Ganito. Natin siyang 50. Ayan. Kung gaano yung space na lalagyan sa pinakang taas. So, which is 0 yung nilagay natin. So, ibig sabihin wala. Wala tayong ilalagay na na space sa pinakang tok-tok niya. Then, pag ito, ginawa natin 500, ayan. Yung pinakang size niya, yung mangyayari dyan. Ayan. Diba? Bago. Then, itong height, automatic, kung gano'n naman siya taas. Ganun lang siya ginagawa. So, ang next natin gagawin is yung pinakang gilid niya. So, kailangan natin siyang lagyan dito. Lalagyan natin siya sa magkabilang side. Di ko alam tawag sa kanya. Edge ata tawag sa kanya. So, mamaya papakita ko sa inyo mamaya. So, ayan, napaggawa na tayo ng so ito guys, pwede nyo baguhin to Kulay lang yan ng kalsada. So, napaggawa na tayo ng kalsada. So, gagawa naman tayo ng edge marker, which is yung dineclare natin kanina, maggamit natin ito. Ito. So, pakita ko sa inyo. So, lagyan natin ng comment para hindi tayo. So dito, nakikita nyo, papakita ko. Ito, nalagyan siya ng gilid. So, kung makikita nyo dito, may mga number ako na ginawa dito. Yung ginawa natin is yung pinakang left side. So makikita nyo, meron tayong ginawa dito. Sabi ko nga sa inyo, nagsisimula lagi yung item na nilalagay natin sa kaliwa. So, pag ginawa natin itong 0, yung sabihin, mawawalan siya ng space. Babalik siya sa pinakang gilid. Ayan siya. So, nag-declare tayo ng 95 para sumakto siya doon sa pinakang gilid niya. So, tansya-tansya lang ito pala. Ayan. So, pag-try natin para maniwala kayo. Pag ginawa natin yung 100, lalagpas na siya dun sa pinakang gilid. So, ayan. So, masyadong space. So, gawin natin 200 para mas kita. So, ayan. Mas kita na yung space na nangyari. So, mas prefer ko gamitin sa 95. So, ayan, 95. Ayan, kasi wala lang, gusto ko lang. So, kayo bahala kung paano nyo itatadyo ito. And then, after nun, kung may left tayong ginawa, gagawa rin tayo ng right. So, dito, copy lang natin to. And then, ayan. Tapos, palitan lang natin to ng right. Palitan natin to ng right na dineclare natin kanina. Ito siya. Kung makikita nyo, ito siya. Ito. So, ito 95. So, sige. So, dito, ginawa natin siyang 395 kasi kung siname natin siya ng 95, isa lang yung position na mangyayari sa kanya. So, ayan. Wala. Kumbaga, hindi nyo siya nakikita. Pero, pag ginawa natin tong binalikan sila natin 395, so, pupwesto siya sa kanan. Ito siya. So, kung papasobrahan natin siya, siguro gawin natin 400. Nakikita nyo yung mali sa kanya. So, hindi siya papantay. Ayun na siya, nakikita nyo. Nagpasa na. So, mas prefer gamitin yung 395. Para sa akin, depende sa kung gaano kalaki yung ginagawa nyong
Ako. So, basta yun na lang. So dito, gagawa naman tayo ng mga lines lang sa kalsada. Kagaya na ito, dito, makikita kayo, di ba, karamihan sa kalsada may nakikita kayo na puting gulit, makikita nyo. So, ganun yung gagawin natin para mas mukha siyang kalsada. So, again, gagawa tayo ng comment dito. So, itong comment na ginagawa ko is kahit anong comment yung gawin dyan, kahit ganito yun. Gumagawa lang ako ng ganyan para mas matandaan ko kung ano yung mga ginamit ko. So, bahala kayo kung ano yung sulat niya. Kasi pag usually gumawa ka ng mas mahabang code, especially pag system yung ginagawa mo, malilito ka talaga kung alin ba yung ginamit mo or kung para saan ito ginamit or kung bakit merong ganito, mayroong ganyan. So, ayun, nagko-comment ka para mas matandaan mo or mas malinaw kung saan mo siya ginamit talaga. So, bahala kayo kung ano yung susulat. Mamaya kayo paliwanag kung ano tong ginagawa ko. Mahirap kasi paliwanag pag yun nga, wala kang visual na makita. Gagawa ko ng array dito. So yun, yung laman na itong tatlo, pinasok ko sa isang array para mas mamaya. Then, gagawa tayo ng para mas mapagalaw mo para makita mong gumagalaw yung line. So, gagamitin natin ito mamaya. So, papangalanan mo ito for animating movement. Guys, simula tayo sa algorithm computation. So, wala tayo dito ng loop. Meron na tayong isa. Nakagawa na tayo ng isang marker edge. So, gagawa naman tayo ng pangkaya na part. Ulitin lang natin ginawa natin ganun. So, So, ayan, successful yung paggawa natin ng line. So, dito, ginawa natin, gumawa tayo ng mga ilang computation dito. So, wait lang, gawin na rin natin play animation para sa
sa nakikita nyo ngayon, meron tayong error. Ayan, hindi siya naglo-loop. Hindi naglo-loop yung line. So, may mali kasi ako nailagay. So, ito pala. So, lalagyan tayo ng if dito. So, dito, if ibig sabihin nito, pag umabot na sa pag umabot na sa pinakantok-tok yung paggalaw ng line, so ilulup niya. Wait lang. Lagyan natin dito yung function. Ilulup niya, mag-equals ulit siya kay 0. So, magsi-0 ulit siya. So, kumbaga, pag umabot na, ayan siya. O, na makikita nyo. Pag umabot na siya sa pinakandulo o sa, maglulup na siya. So, babalik siya sa 0 hanggang sa paulit-ulit lang siya mangyayari. So, wala tayong code na ititigil natin yung paglulup niya. So, hindi siya titigil. Galaw lang siya ng galaw yan. Ayan, ito. So, ngayon guys, gagawa naman tayo ng sukat at saka kung saan pwesto ng character. And then, gagawa rin tayo ng, obviously, gagawa tayo ng character. So, the first step is, kailangan natin gumawa ng ito. So, tatype ko muna siya guys. Mamaya ko na siya papaliwanag para mas makita nyo plus na mairan natin yung code. So, itong 45 guys is kung gaano kalaki yung i-create natin yung character. So, mamaya, papalita ko sa screen. Oo nga pala guys, kung naka-PyCharm kayo, hindi ko alam kung sa gumagana to sa lahat. Pero, pag kinontrol, Alt-L mo, ayan, naayos yung code. Kumbaga, tumatama yung line niya.
Kumbaga, pag Control Alt L, yan. Lahat maayos sa line up yung code. So, baka lang makatulong sa inyo. So, imbes na naghahanap kayo ng kusang, magulo na yung code nyo, maaari nyo siyang magamit. So, yun lang. Konting kalaman na guys. Then, balik focus na ulit tayo. So, dito papasok yung image na ginamit natin. So, ito nga. So, kung makikita nyo dito, meron tayong car, meron tayong pick, kahit anong pangalan dyan. So, truck, semi, etc. So, dyan, makikita nyo, dyan kayo pipili kayo anong gagamitin. So, bawa, ang gusto kong gamitin is itong ito na lang si pick. Ito, si pick. So, gagawin natin dito, kita nyo tong folder na to. Ang pangalan ng folder ko is images. So, first, ang gagawin natin is tatawagin natin si images. And then, ayan. So, ibig sabihin nito, ang kasunod na ilalagay mo dyan is, nakalimutan ko yung word na yan, yung line na yan. Ito. Nakalimutan ko yung word, sorry. Ang ibig sabihin yan is, ang kasunod, kung aling sa loob ni images, sino ang pipiliin mo. Parang ganun siya. So, lagyan natin to, pick.png. So, ganun lang siya kasimple guys. And then, minsan kasi, nagka-create kayo nag-i-import kayo ng image ng walang folder. So, hindi nyo na kailangan tong images. Hindi nyo na kailangan. Sa kaso ko naman, meron akong folder, so required sa akin, gamitan siya. Ayan, pangalan ng folder, kung saan ko siya kukunin. So, try natin. So, yun guys, meron tayo. So, napansin ko lang ito yung mali natin. So, gawin natin tong nalimutan ko yung exact word niya. Layer group. Okay. Ayan guys, tumama naman. So, ngayon guys, nagamit tayo ngayon gagamitin na natin si key. So, gagamitin natin yung key left, key right, so para makontrol natin yung sasakyan. So, lalagyan natin siya ng function. So, ito muna. Wait lang, hanapin ko lang kung saan natin siya lagyan. So, dito. Lagyan muna natin ng comment. Ito. Pinindot natin si
Ayan. So, may function na si left. Then sa right. Wait lang. Key. So, automatic. Mapupunta siya sa dito. Mamamay na siya ng 100 yung so kumbaga, kung nandito siya sa center, mamamay na siya ng 100, so automatic dito siya. Minus ng, tapos dito naman sa right, pag kinindot ko yung key, punta siya dito. So, mapupunta siya sa right. So, alawanay ko ulit Wait na. Oh. Wait, anong mali? Sorry naman. Ito. So, ito. Ayan. Ba't ganun? Ito pa pala. Try natin baguhin ito. 10 lang. Nung makita niya yung pagkakaiba. So, pag pinindot siya ng left, ayan lang yung mangyayari sa akin. Diba? Napakaliit ng So, pag 100 kasi, tansyado na yan. Depende nga, sabi ko kasi depende kung gaano kalaki yung game na nilalaro nyo. Bawa, yung size niya ito, isang dito. Depende sa inyo kung nasa 200, 300. So, yun sa ginagawa kong laro is, nasa 100 lang siya. So, mas madali. So, ganun kalaki yung, yung ima-minus niya. So, kumbaga dito, katumbas nito, itong size na to is 100. So, pag ginawa ko to, ayun, nag-minus 100 position siya. Pag napinundit niya right, ayan, nagpa-plus naman siya. Ganun lang kasimple. Yun lang yun. Tayo ng, so, nakikita nyo dito, ayan, kompleto na tayo, may character na tayo. So, ang kailangan na lang natin gawin is gumawa ng mga other vehicle na pwede magamit. So, ang boring naman niya kung basta ganito. So, ang mangyayari kasi dapat dito is mag-overtake siya. So, ganun dapat. So, paano yung mag-overtake kung wala naman pang kotse? So, ayun, gagawa tayo ng kotse. Wait lang. So, dito. Ko-comment lang ako. Yun. So again guys, itong mga nababasa nyo dito na image file name, something like that, ito po ay lamang kahit anong ilagay nyo dyan kasi variable lang, so hindi makaka-affect sa code dyan. So ito, so ang lahat ng ito po ay isang array, tawag po dito is array. Dito natin ilalagay lahat ng nakikita nating images dito, except lahat ng nakikita nating kotse or ano na tawag dyan, basta kotse. So gamitin natin lahat. So po, wait lang, unahan natin sa car lahat. Okay, lamok. So, importante na tama yung pagkaka-type natin, guys. So, sa ganun, hindi maguluhan si code.
Hindi maguguluhan yung mga kung paano niya babasahin. Then, na may every time na may mag-a-add na vehicle or sasakyan, so pipili siya ng random lanes. So may mga lanes tayo na declare kanina. Ito, diba? May lanes tayo na declare kanina. So, ibig sabihin, every time na, if nag-a-add na siya ng vehicle, so, mamimili siya ng lanes. Lanes equals random. That choice. Yung choice niya is, dun siya pipili sa lanes kanina, dun sa array. Array siya, diba? Merong center, left, and right. So, pipili siya doon. Once na mapili niya si left, edi automatic yun sa left na position. So, si left is may value siya na number. Yung number na value is ganun yung space na ganun yung kung saan nakapwesto yung kotse. So, automatic na yan. Once na mapili niya yung left, sa left nakapwesto yung vehicle na random vehicles na dadating. So, ayan. Wait lang. Dito naman is mag-create tayo ng random vehicle. So, hindi naman pwedeng pili lang yung sasakyan, napaka-boring. So, dapat yung dadating na kotse or dadating na car, random na din siya. Para naman, may thrill naman yung laro. Hindi yung pangit kasi kung gagawa ng laro tapos fixed na siya, diba? So, wala lang, automatic dineclare mo siya. So, pag ganito naman, gagawin natin siyang tawag dito. Gagawin natin siyang random. So, ito naman is para paggalawin natin yung random vehicle. So, alam naman hindi siya gumagalaw. Pinaka-boring sa lahat. So guys, medyo sabit na tayo. Dami na, bye. So,
Ganito na lang. Once it goes to screen. So, once na lamog pa siya sa screen, automatic papatayin natin yung automatic na. Tatanggalin natin yung ayun, kumbaga siguro baguhin na lang natin, ililipat na siya sa pinakang taas. So, ayan, kumbaga nakaloop lang siya. Ito lang po nakikita. Ayan. That key. Yawa. Ayan, we have that key. Ayan. And then, kung may ganyan na tayo, once na may mawala na, ay magpapasok tayo sa loob ng if ng score. Score that plus equals 1. So, sa hindi nakakalam guys, linawin ko lang. Ito is, mas pinaikli siyang ganito. Kasi usually, napakahaba kasi nung code pag ganito kasi mangyayari dyan. Score equals score plus 1. Ganyan kasi yung pinaka-code yan. So, yung laman ni score ay, di ba, yung laman ni score ipa-plus kay 1. And then, yung pinaka-answer sa kanila, ilalagay siya kay score. So, ganun lang. Ganun lang. So, imbis na gumamit ka nito, mas madali kung ganito. Kasi, depende sa inyo kung hindi ko nare-required na gumamit kayo nito kasi medyo malito siya. So, usually kasi, hindi ko sure pero parang nag-error siya once na unahin mo yung equal, ganito. Hindi ko alam kung nag-error siya or may something na mali. So, kung hindi pa kayo masyadong sanay kay Python or sa programming language, kahit huwag kayong gagamit yan. So, kagaya nga sa akin, ganito na lang gawin. So, ulitin ko guys. Yung value ni score, iba plus kay 1. So, automatic walang laman si score. Ang value niya is 0, kagaya nito sa taas. 0 yung value ni score. So, ngayon, dahil 0 si score, 0 plus 1 equals automatic 1 siya. So, ang mangyayari dito, 1 na yung value nito. 1, tapos pag umiscore pa siya, ang value ng score ay 1 nila. So, 1 plus 1 equals 2. Magiging 2 na to. And then, 2 plus 1, ganun, paulit-ulit lang siya. Ganun. Ganun lang siya, easy pala. Okay. So, ito, once na umabot siya ng 5, dadagdagan natin yung speed siguro. Ganun na lang. And then, ganito. If score, if mas malaki si score kaysa ay 0, and then yung score at ang module ni score ay 5. Wait nga lang. Ang module ni 5 ay equals kay 0. Okay, sorry naman. Ito. At ang module ni 5 ay equals to 0. Ang mangyayari, madadagdagan yung speed. Speed plus equals 1. So, ayan. Every time na magkakaroon ng lalagpas siya sa 5 vehicle, madadagdagan ng isa yung speed niya.
So, ganun lang. Dadagdagan pa natin ito ng vehicle. .pro screen. Wait lang. Ayan, okay na. Nagana na siya. So, ayan. Nakikita niyo. Okay na siya. So, okay na. Gumagana na yung code natin. So, ngayon, lalagyan naman natin ng i-display na lang natin yung pinakang ano niya. Tawag dito. I-display natin yung pinakang score niya. So, ayun. Display natin sa baba. Display. Display. So, ayan guys, may nakasulat na naman kung para sa 16. Para sa size yan ng ano, ng text. Ayan ako laki. Yan is yung pinakang display niya. Kung ayan, score, naka-display na yan automatic. And then, gagamit tayo dito ng concatenation. Convert natin into string yung, kasi naka-integer yung score, diba? So, convert natin sa string para ma-display natin. Ayan. Ayan. Tawagin natin si boolean. Okay. And then, ito yung kulay niya. White. Peraran natin. So, ayan. Nagdi-display na siya. Ayan. Diba? So, try natin baguhin itong 400 into 700 para mas maintindihan natin. So, ayan. Position lang siya. So, gawin natin 200. Ayan. Kung gaano kataas o kung gaano kababa lang siya. Then, kumbaga ito height. Ito yung width. Ganun siya. Sa wakas. So, nakikita nyo ngayon. Ayan. Lumalagpas pa rin yung character. So, ang gusto kong mangyari, once na mag-collide yung dalawa, gusto ko, hindi ako gusto. Charot. Dapat, once na magdikit yung dalawang character, dapat lalabas si Crush. Kanya. Sorry. Ayan, lalabas yung Crush. So, tapos, and then, mag-game over ka na. So, simula natin ulit. Wait lang. So, ayan. Ito. Dito. Ba? Appended in. Asa na bang append? Dito. Dito. Guys, ito. Crush. Crush ito. Ayun. Definition. So, kukunin natin yung image. So, again,
gaya ng sinabi ko, pag kukuha kayo ng image, kailangan nyo muna tawagin yung folder. And then, sa loob ng folder, sino kukunin mo? Si Crush. Ay, hindi mo makukuha yung Crush natin. And then, ito, Crush. Alright. Equals. Ayan. Then, after nyan, ay magkikreate na tayo ng yun sa may game over. Okay. Ito lang. Dito. Lagyan ulit natin comment kung check. If there is position. Yan, siya tingnan. If okay, that's fine. Yeah. Fine. So, kung marunong kayong bumasa ng code, nagigits nyo agad siya. So, once na mag-collide, yung player, which is yung gamit mo, and then yung character, or yung random vehicle, so, ang lalabas is automatic game over. Equals true. Ayan. So, ganyan yung mangyayari. Then, gawin tayo ng another comment. Please. Player. Next. Other vehicle. Then, so guys, pag nagko-comment kayo, hindi masama kung mahaba yung ilay niya. So, mas mahaba, mas maganda eh. Mas maintindihan nyo. Para kayo nagkikwento. Ganun lang siya. Hindi naman siya binabasa ng code. Hindi naman siya binabasa ng kasi naka-comment nga siya. So, hindi siya makaka-apekto sa code. Unless, kung tatanggalin nyo to. Itong hashtag. Ayan. Babasa siya. So, yung hashtag yung pinakang secret syntax. E-secret. Decision.rush. Image. And then, if event. Okay. Yes. Player
ang nasuko ng aking mata. Bini. Ay, di pa pala natin natatawag. Sorry naman. Sorry. Hindi ko nga sinasadya. Wait lang. Saan nga to? Yan naman ito. Check ko ngayon. Check. Ayan. If nag-collide yung vehicle tsaka player mo, nagdikit sila. So, kung may game over, dapat i-display natin yan, di ba? So, dito, lapit ko lang yung mga recording. So, dito, bigyan natin yung comment na display. Then, if game over equals hindi pala. May value na pala si game over na true. So, if game over screen, okay. Then, ayan na ba ito? Ayan. Tapos, ito kung ano yung susulat natin. Game over. And that lagyan natin dito ng family. Enter.
left to X. Ay, mali. Equals pala. Get. Then ito is gagawin na lang natin sa then 100. Ayan. Ayan, mali. Dapat ito. Ayan. Ay, okay. Karating na tayo sa last part. So dito kailangan natin tapusin ito. Para din yung choices na ginawa natin. So, when game over, so may value na si game over. May value na si game over na true, diba? Nalagay ko na kanina. So, ibig sabihin na to, habang true si game over, or habang pag nag-game over ka na, ba't ang laki ng space? Okay. Dito natin ipapasok. So yun, once na mag-game over ka na, ipinandot mo yung X, ang magiging value ni game over, o ito. Pinandot mo to, magiging false na yung value ni game over. Magiging, yung running is magiging false na rin. So, babalik sa false pa rin. So, magki-quit siya. Parang gano'n. So, pag-quit lang. Get the user. So, ayan. Dito na tayo sa user input. If. Equals key down.
to. Pinindot ko naman yung key na Y. So, sa ano mo, yan, alphabet yan sa keyboard. Basta pindot mo si Y, ay game over. False. So, magko-continue yung laro. And then, yung speed niya ay equals to 2. And then, magre-reset yung score mo. Score equals 0. So, ayan, parang bumalik ka sa simula. Kumbaga, play again. Ganon. Nag-play again ka. Vehicle. Look. Ito naman, kung ganito kung mag-play again ka, kay kay Y, ganito naman kay N. So, same lang din sa X. I mean, din sa X na pinindot, di ba? Ganun lang. Once na pindutin mo X, mag-exit ka. And then, once na pindutin mo naman tong CN, mag-exit ka. Ano na? Ayan. So, try natin. Once na pindutin natin si Y, ayan, okay. Gumana siya. Pag si N naman, hindi siya gumana. So, titignan natin kung anong pagbuo. Parang tama naman. Edit. Event. Type. Event. Okay. Sorry. Event.key. So, try nga natin si NCN. Nag-quit siya. Okay, successful na guys. So, doon, nakuha na tayo ng laro. So, hindi ko alam kung may natutunan na kayo. Sa ngayon, hindi ko na alam gagawin ko. Ayan. Nagbibilang naman siya dito. And then, try natin pala, di ba? Naglagay tayo ng, ayun, bumibilis na siya guys. Ayan. So, ang sabi ko sa inyo, ang sabi ko doon sa condition, every lalagpas siya ng 5 na kotse, mag-add siya ng additional 1 speed. Pero napakabilis na ito, masyado inside. So, yun lang guys. Thank you sa panonood. I hope may natutunan kayo.